natin na for some of you, very stressed kayo dun sa person nyo. For some of you, pwedeng nag-aaway kayo palagi nitong person mo, and for some of you, talagang mabigat yung pinagdadaanan nyo nitong person mo, mga kapiksi. So this is a situation na maraming problema sa relationship, mga kapiksi, no? So meron kayo mga hindi pagkakaunawaan, meron kayo hindi mga pagkakasunduan, and ang medyo hindi maganda dito is yung stress nyo nagpapatong-patong. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong December. Mga kapiksi, general reading lang, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo. So dito sa deck na to, mga kapiksi, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong person. Ito yung mga naiisip niya, nasa isip niya, deep thoughts and emotions niya. Pwedeng gusto niya sabihin sa'yo, pwedeng ayaw niyang sabihin sa'yo, pwedeng gusto niyang itago sa inyo, pero ito yung nasa sa loob ng iyong person, mga kapiksi. I know what I'm doing. I play dumb to keep you confused. So meron siyang ginagawa, mga kapiksi. Alam niya yung ginagawa niya, okay? Pero parang nagdededma-dedmahan siya sa harap mo, parang not guilty peg ang peg ng person mo, okay? Para ma-confuse ka, para hindi mo malaman yung mga totoong ginagawa niya. Pwedeng nagaano to, dodoble cara, ganyan. Pwedeng meron siyang ginagawa behind your back, mga kapiksi. Very sneaky energy for some of you. And ito yung sa isa sa mga reason kung ba't ginagawa niya yan. You have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. So pwedeng nahihirapan siya na makisama sa'yo, and na turn off siya dito. Pero feeling ko, guys, ginagawa niya lang itong excuse, no? Parang ginagawa niya lang excuse yon para hindi siya mag-guilty dun sa mga ginagawa niya. May mga ganong tao, guys, no, na sila yung guilty, sila yung gumagawa ng masama, pero they find fault dun sa partner nila para ma-less yung guilty nila, yung konsensya nila, ganyan. Kunwari, nagkaroon ng third party, ganyan. Imbis na akuin nila yung sarili nila na nagloko sila, nag-cheat sila, hinahanap nila ng fault yung partner nila. Kasalanan mo kasi pinabayaan mo, kasalanan mo kasi hindi mo ako ganito ka, ganyan ka, mga ganon, no? So yung mga ganon, in your case, parang ganon yung ginagawa ng person mo, okay? Ginagawa niyang excuse ikaw na hindi niya ma-handle, too difficult for them, no? And natu-turn off siya. That's why ginagawa niya yung mga bagay na behind your back, mga kapiksi. I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. So alam niya. So nagsasorry siya sa'yo, but the person still keeps on doing yung ginagawa niya. So I really don't feel the sincerity here. Hindi ko nararamdaman talaga yung sincerity ng person. Ang nararamdaman natin dito is ginagamit ka niya na excuse. Naghahanap siya ng excuse para dun sa para ma-justify niya yung maling ginagawa niya towards you, towards the relationship. Pwedeng alam mo na to, na may ginagawa siya, pwedeng hindi pa, but it doesn't matter whether alam mo or hindi. This person, I'm sensing na this is a very dishonest person, at least dito sa spread na to, mga kapiksi. Okay? So tingnan natin, no, if may makikita tayong energy dito ng person mo. So shuffle ko to, guys.
tingnan natin yung ganap sa love life mo ngayong December. Hanapin ko yung love energy and yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan guys, kasi sobrang ganda talaga yan. And good news mga kapiksi, no, dahil Christmas season ngayon, meron tayong Christmas sale combo ito guys. Una, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Pangalawa, meron pa kayong 1 free pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course guys until December 31. So mag-avail na kayo guys habang may sale tayo. Next year wala na tayong sale. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto mga kapiksi, no, Virgo, kayo ay na-represent ng King of Pens sa ating spread. And eto naman yung ating love energy, mga kapiksi. So, eto na yung kita natin. Unahin natin ng negative, mga kapiksi, no, kasi ito talaga yung nakikita natin na for some of you, very stressed kayo dun sa person nyo. For some of you, pwedeng nag-aaway kayo palagi nitong person mo, and for some of you, talagang mabigat yung pinagdadaanan nyo nitong person mo, mga kapiksi. So, this is a situation na maraming problema sa relationship, mga kapiksi, no? So, meron kayo mga hindi pagkakaunawaan, meron kayo hindi mga pagkakasunduan, and ang medyo hindi maganda dito is yung stress nyo nagpapatong-patong. Okay? Kumbaga parang yung problema nyo nung nakaraan, nadagdagan, kaya nagiging burdensome sa inyo. Parang hindi na fix, hindi na re-resolve yung issue. Tapos, hindi na siya nare-resolve, tapos parang nadadagdagan pa siya. Okay? So, ganun yung nakikita nating pabigat dun sa relationship nyo. Kaya for some of you, talaga medyo stress kayo dun sa person nyo, mga kapiksi. For some of you, there can also be a third party energy involved here. Yung third party, guys, pwedeng sa kasamahan sa workplace, sa trabaho, ganyan. Or, yeah, yun yung nakikita natin, mga kapiksi, na maaring nagpapabigat dun sa relationship nyo. For some of you, pwedeng dahil din sa pera. Pwedeng trabaho, no? Kumbaga parang pag sinabing trabaho, busy, abala yung person mo sa kanyang trabaho, yun yung priority niya, yun yung nagiging third party, na wala siyang time sa'yo, hindi kanya pinaprioritize, and yung mga emotional obligations sa'yo ng person mo, mga emotional needs mo, ini-ignore ng person mo because your person gusto niyang i-focus yung kanyang sarili dun sa kanyang pagtatrabaho, paghahanap buhay, mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin sa inyo guys. Pero on the positive naman, kayo naman sa sarili nyo, parang you're trying to focus more on yourself. And parang, pero nakikita natin na umaasa pa yung iba sa inyo na ma-resolve pa yung mga problema nyo kahit patong-patong na siya. So, para ma-resolve yung mga problema nyo guys, kailangan kalimutan nyo. Ibig sabihin, pag tapos na, wag nang isipin, kalimutan na. Kasi pag hindi nyo kanalimutan at inirelieve nyo sa isip nyo yung mga moments na yon, talagang uulit at uulit yon. Pwede siyang maulit-ulit. Okay? Because inaalala nyo, no? And the more na binibigyan nyo ng attention yung mga alaala nyo, pwede siyang mag-reflect ulit sa inyong reality, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin, guys, na yung iba sa inyo, parang fino-focus nyo na lang yung energy nyo sa sarili nyo. Pero guys, ito nakikita natin, pwedeng ma-rekindle, no?
may chance na ma-rekindle yung inyong relationship. Pag sinabing ma-rekindle, pwedeng ma-reignite yung init ng pagmamahalan ninyo ng inyong person. Kasi yung iba sa inyo, feeling ko naman hindi pa kayo naghihiwalay nitong person mo, pero sabi ko nga maraming mga unresolved issues. Ayan, no, hindi pa kayo, yung iba sa inyo hindi pa naghihiwalay, nandun pa rin yung umaasa, hindi pa bumibitaw, still holding on dun sa partner or specific person despite na meron kayong trust issues. Kasi yung iba sa inyo merong trust issues, mga kapiksi, and itong mga trust issues na to, this is because of your past negative circumstances with your person. Pero hindi rin natin madedenay yung energy na mahal mo yung isa't isa. May feelings kayo sa isa't isa. Yun nga lang, medyo mas natatabunan siya ng problema. Okay? Mas natatabunan siya ng problema, mga kapiksi, kahit na mahal nyo yung isa't isa, mas natatabunan siya ng problema. So, kung gusto nyong ituloy ang laban sa relationship, kailangan mas palawigin nyo yung pagmamahal dun sa person and kalimutan yung mga sama ng loob, yung mga problema, mga unresolved issues, mga kapiksi. Kasi hindi pwedeng mag-manifest yan parehas. Isa lang dyan yung magmamanifest. Ibig sabihin, isa lang dyan yung magiging visible sa reality mo. It's either mahal nyo yung isa't isa and ma-experience nyo yung harmonious relationship, or puro problema kayo and ma-experience nyo yung disharmony sa inyong relationship. So, alin sa dalawa yung pipiliin mo, kapiksi? Syempre, dun ka mag-focus sa maganda, okay? Para yun yung mag-reflect sa inyong reality. Yung iba sa inyo, I'm sensing na kung meron kayong, kung pamilyado na kayo, kung meron na kayong mga anak nitong person mo, malaki yung reason na yon, yung bahagi na yon, na mag-asawa kayo or may mga anak kayo, kaya nagsasama pa kayo. So, yeah, kung gusto nyo ipaglaban, pwede. Kung gusto nyo kalimutan and mag-move on, pwede rin. It's your decision. Karapatan nyo yan. Kasi relasyon nyo yan. Okay? Meron tayong mga relationship subliminals, guys, na pwedeng makatulong sa inyo. Pampabalisa, pampamiss, pampabate, pampabalik, ganyan. Pwede nyo i-combo-combo, depende sa sitwasyon nyo, mga kapiksi, and libre lahat yun dito sa YouTube. Marami na tayong success stories, marami na tayong natulungan ng mga kapiksi sa mga relasyon nila. So, tiyagain nyo, guys, kasi iba-iba yan ang epekto, depende yan sa degree ng bad story, negative story sa relationship nyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin tong love message or love advice para sa iyo, Virgo. Honeymoon, diba? Enjoy the bliss of holiday time together, especially holidays season ngayon, guys, December. So, baka yung iba sa inyo, kailangan nyo lang lumabas, no? Na kayong dalawa lang ng person mo para ma-rekindle. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, maaring ma-rekindle yung inyong relationship. Maaring mag-spark ulit, no? Yung love nyo sa isa't isa. Baka konting honeymoon lang yung kailangan nyo. You may just need to spend some time alone, na kayong dalawa lang, walang cellphone, offline, walang LTE, diba? Walang 5G, puro picture lang, ganyan. Tapos, alam niyo yun, bonding lang, kayong dalawa lang, disconnect from the world, and ibuhos yung attention nyo sa isa't isa. That way, baka ma-rekindle yung inyong relationship ng iyong partner o specific person. Alright? Yung iba naman, guys, no, maaring literal na bagong kasal talaga kayo and you will be going out on a honeymoon. So, sa mga kapiksi natin na ikakasal ngayong December, best wishes sa inyo. Congratulations in advance, mga kapiksi. And enjoy your honeymoon. Yay! Alright. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. By the way, mga kapiksi, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.